Grabe yung mga naglabasang reaksyon, comment at iba pa against Robin Padilla. O yung iba naman ay sumusuporta rin kay Robin Padilla. Grabe talaga. Ha? Alam niyo kung bakit ito kasi nag-viral yan. In-interview kasi nagpa-interview si Robin Padilla ng mga media dahil nga ho dun sa issue ng impeachment. Sa halip na mag-no comment, dahil siya ay baka maging senador judge pag dumating sa Senado ang impeachment na reklamo ng taong bayan laban kay Sara Duterte, ang dami niyang sinabi. At tinapos na niya. Wala siyang pakialam sa ebidensya, wala siyang pakialam sa proseso. Ang kanya daw ibablock. Ganun ang lingwahe niya ginamit niya. Ibablock daw niya ang impeachment laban kay Sara Duterte. So lumalabas diyan si Robin Padilla, sa aking opinion, ay parang senador ng mga Duterte, hindi senador ng bayan. Kasi pag senador ka ng bayan at ikaw ay membro ng impeachment trial, dapat titingin ka sa ebidensya at no comment ka muna habang wala pa sa inyo yung kaso. Kasi pag dumating sa inyo ang kaso at ebidensya, dapat titingnan mo muna kung tama ba, meron ba o wala na mga basihan para ma-impeach ang isang impeachable official. Pero kay Robin Padilla, wala siyang ganun. Sa kanya, totally, ibablock na daw niya kagad. Saka nakakita ng ganyan senador. Grabe. Kasi kayo bakit ba nyo ginawang senador yan? Number 1 pa. Nadala kayo sa kasikatan bilang artista. Inong ko pa naman sinasabi, hindi naman nagkulang ang aking channel. At maging sa mga broadcast ko sa radyo at telebisyon. Na dapat maging marunong kayo sa pagpili ng kandidato. Hindi nakukuha sa pasikatan yan. Magaling magsalita, gwapo, magaling kumanta, artista, kung ano man, hindi po personalidad ang paghawak ng posisyon. Kailangan kakayanan, kaalaman, paninindigan. Mukhang lahat ng qualification hindi nyo sinilip Ibinoto nyo dahil artista. Ibinoto nyo dahil ka-unity. Abay, hindi yun. Hindi ganun. Katulad ngayon, kakandidato. Mayroong kandidato si Pangulong Marcos. Yan. Marami dyan, hindi pwede. Sa totoo lang. Baka sabihin nyo, iboboto nyo lahat yung mga kandidato ni Pangulong Marcos dahil kandidato ng Pangulo. Nagkakamali kayo. Ako, ang akin kong paniniwala, ang ating pagmamahal ay sa bayan, hindi lang sa Pangulo. Suportahan natin si Pangulong Marcos sa maraming bagay, sa ibang bagay. Yung kanyang mga policy tungkol sa programa ng security, ekonomiya, foreign policy, okay yan. Naninindigan sa West Philippine Sea. Pero pagdating sa politika, sandali. Hindi tayo pwedeng diktahan. Huwag kayong padikta. Makonsensya kayo dahil nakataya ang ating kinabukasan sa ihahalal na senador sa loob ng 6 na taon para hindi kayo magsisi. Kasi marami ako nabasang comment Sir Mike, kaya namin binoto yan kasi unity, kasi kaalyado ni Pangulong Marcos, BBM nung panahon yun. Hindi ho yan ang qualification. Kahit kaalyado, kung sa tingin ninyo hindi karapat-dapat, palitan nyo. Ganap kayo, ang daming kandidato. Mahigit na 60 yata yung kandidato, 12 lang kailangan. Imposible mang wala doon ang inyong gusto. O kung hindi, di huwag na kayo bumoto. Nang kumpleto, pwede naman bumoto kayo 1, 2, 3 lang Hindi naman ho obligasyong iboto natin 12. Baka mamaya sisingit nyo, nasingit nyo, yung pa yung manalo, yun ang hindi nyo gusto. Yung gusto nyo manalo, yung pa yung matalo dahil marami ang idea, isingit ko na lang ito. Baka sakali, ay nako, hindi pwedeng baka sakali. O katulad ni Robin Padilla, pasintabi na, balik tayo dyan. Sa kanya, akwital na si Sara, hindi pa nga ho nag-uumpisa. Matatawa kayo. Kumbaga sa elevator, nandun ka parang sa ground floor, nandun ka na sa pupuntahan mo sa 30th floor, ganon. Nandun ka parang sa ground floor, hindi pa nga nagbubukas yung elevator. Ganon ang ginawa niya Hindi pa bukas yung pinto, pumasok na. Pagpasok ng pinto, sinabi niya, tapos na. Ganon. Hindi pa gumagalaw sa Kongreso ang impeachment, ang sabi ni Robin Padilla, wala sa akin yan, ibablock ko yan. Akwital na sa akin, wala na, tapos na yan. O, kita mo? O, di parang wala na, hindi na kailangan ng impeachment. Court, kasi si Robin Padilla, mabuti lang, nag-iisa siya dyan. Ako naniniwala yung natitirang senador, 22 pa yan. Kasi dati 24 yan, ngayon 23 na lang dahil si Angara, si Deputy Secretary na.
Yung natitirang 22 senador, palagi ko may matitino pa rin naman doon. Kahit na may duda pa rin ako doon sa iba. Lahat ng pwedeng maging senador judge sa impeachment trial dapat manahimik. Kayo ba nakakita ng RTC judge, Metropolitan Trial Court judge, or Associate Justice ng Court of Appeals, Supreme Court, or Justices ng Sandigang Bayan, nagpa-interview, nagbigay ng komento, nagbigay ng acquittal, nagbigay ng anumang issue tungkol sa kanyang kasong hawak? Wala. Kasi ayaw niyang makulayan. Ganon to talaga ang justices. Hindi talaga magpapa-interviewan tungkol sa issue ng kanyang kasong hawak. Kasi, lalo na kung on trial, yung kredibilidad pagkatao na ang kanyang sinasalang-alang. Itong Robin Padilla, wala pa yung kaso, may desisyon na. Wala pa yung kaso, acquittal na. Anong klase? Muro-muro, di ba? Yan ang ginawa niyong senador. O, anumang inyong pagsisisi ngayong panahong ito, kahit nung from day one, nagsisi na kayo hanggang ngayon, tuloy-tuloy yan. Hanggang 2028. Kasi ang senador naman, hindi naman impeachable official yan. Kung walang delikadesa, hindi mag-resign yan. So, 6 na taon. May natitirang 3 taon kalahati pa kayong magsisisi kung bakit nyo sinuportahan ang ganitong senador na wala pa yung kaso, acquittal na sa kanya. Ibablock pa raw niya. Sabi niya, ibablock ko yan. Ganon, kita mo, parang pelikula ang dating. Ano yun? Kaya nga, inuulit ko, kaya nga siya viral ngayon, maraming bumabatikos, halos walang sumusuporta sa kanya. Kasi hindi yan dapat sinasabi ng isang elected senador, isang opisyal na mataas na opisyal ng pamahalaan. Pag senador ka, dapat mataas ang pagkatao, mataas ang kaalaman, mataas ang prinsipyo, may paninindigan. Pero ang tanong, kayong bumoto kay Padilla, meron ba siya noon? Meron ba siya? Please like, share ng video ito. Kaya ko po pinag-uusapan ito hanggat maaari. Ayaw ko naman patuloy niya. Kaya pinagpapatok kasi public official siya. Siya ay ating pinapasweldo. Siya ay senador ng Republika. Sa ayaw sa gusto natin, palpak siya o hindi, siya ay senador. Kaya lahat ng kanya sasabihin, pag-uusapan. Lahat ng kanyang ginagawa, pag-uusapan. Kaya ito ay ating pinag-uusapan. Walang personalan dito. Issue ito. Sa kanya nang galing yan eh. Kung wala siyang sinabi, wala tayong pag-uusapan ganyan. Pero yung kanyang sinabi, dapat pag-usapan. Kasi senador siya ng bayan, hindi karapat-dapat manggaling sa isang pwedeng maging senador judge ang ganyang statement. Ako nga, ang challenge ko nga kay Senate President Escudero, pagsabihan mo naman yan. Di ba mayroong kapangyarihan ng Senate President na paalalahanan, warningan, kausapin ang mga senador? Although sinabi na yan ni Chis Escudero nung nakaraang taon pa eh. Kayong mga senador, maging maingat kayo. Hanggat maaari, huwag kayong mag-comment. Kasi pag dumating sa atin yan, tayo magiging senador judge. Tignan muna natin ang ebidensya. Ay wala eh. Yung Robin Padilla, walang pakialam sa ganun eh. Ngayon pa lang tinapos na eh. So ayan. Maging aral ito sa darating na eleksyon sa Mayo. Sa tingin ba nyo, kailangan pa ang isang katulad na sikat na artista na gawin yung senador? Bahala kayo.